Yung mga ka-e-bike, bago lang itong e-bike na ito. Single type siya, transformer. Pwede mo siyang i-convert ng 3-seater. Binili ko to noong July 27 para sa anak kong may autism. Yan, para may pang-service siya pagpasok sa SNED. Pero kahapon, kailangan pala sa e-bike nito ay palagi mo siyang i-check up. Titingnan ba kung may mga naglulus na tornilyo. Kagaya nito, kahapon ko lang siya napansin, may naglus palang tornilyo dito. Kailangan pala lagi mo siyang titingnan eh. Kasi pag dumadaan sa humps, pwedeng may maglus na nuts. Kagaya nito, nawala yung isang nuts nito dito sa may ito. Ayan. Ayan. Titingnan nyo pala palagi dapat sa ilalim kung may naglulus na nuts dyan. Kasi importante bawat tornilyo dyan. Hindi pwedeng mawala ng kahit isang tornilyo. Pero so far, makunat yung battery nito. Awa ng Diyos. Nakuha namin na maayos ang battery. Weekly kami mag-charge. Pero pinapahinga ko muna siya ng 1 hour bago ko siya. Then rest ulit ng 1 hour after mag-charge. 7 to 8 hours lang ang charging nito. Hindi ko siya ina-overcharge, talagang binabantayan ko. Binilang ko siya nito ng kortina para pag maaraw, hindi naarawan yung mga anak ko. Mahirap kasi pag walang service. Tapos kami na rin naglagay nitong rear view mirror na ito para makikita sa likuran. Yan. Pati ito, nilagyan din kasi abot hanggang likod yan. Makikita mo kung may sasakyan, iwas disgrasya na din. Pag nililinisan ko nga pala siya, pipunas-punas lang ng oil, yung WD-40 na rush oil. Pinupunasan ko lang para hindi siyang kalawangin. Mahirap na't baka kalawangin eh. Yan. So far, maayos naman yung napunta sa akin. More than 3 weeks na rin ito. Magwa 1 month na kami ni Bughaw. Pinangalanan ko siyang Bughaw kasi kulay blue nga siya. Maganda siyang gamitin. Worth it. Mag-update ako ulit sa inyo kasi papamaintenance ko siya by August 28. Kailangan kasi may maintenance ang e-bike para iwas sira na rin para magtagal. Lahat yan tinitingnan ko, ultimo yung shock. Mag-update ako by August 28. Papa-change oil ko, gear change oil.